Good morning, Attorney Ting. At makikikumusta po kami sa naging summer session ng ating mga maestrado dyan sa Korte Suprema. Good morning and welcome to the program, Attorney. Maraming pong salamat. Sa Baguio po, marami pong tinalakay ng mga kaso ang Korte Suprema. So let's expect po press releases about these cases in the next couple of days po. Ano po yung mga inaasahan natin? Kagaya doon sa kaso ng COMELEC, may recently may nilabas na resolution yung Korte Suprema tungkol doon sa naging pagharang ng COMELEC sa pag-participate ng Smartmatic sa mga bidding process. Ang pangamba po kasi nung marami, baka raw mauwi ito sa manual voting pagka hindi naresolba agad ng kataas-taasang hukuman. Yun pong naturang usapin, Attorney Ting. Actually po, yung kaso ng Smartmatic versus COMELEC, ang issue lang po dito, may grave abuse of discretion po ang COMELEC sa pag-disqualify nila sa Smartmatic sa pagbidding for the 2025 automated election system. So, ang sabi po ng Supreme Court dito na meron pong grave abuse of discretion nung disqualify po ng COMELEC ang Smartmatic pre-bid stage pa po. In contravention po to ng law, particularly the General Procurement Reform Act and its IRR. And kasi yung COMELEC, yung pag-disqualify nila, wala pong, they didn't refer to any of the eligibility requirements na require ng Special Bids and Awards Committee nila. So ito po ay labag sa batas. Yun, ito, may mensahe na agad, tinatanong po dito ng ating viewers kung constitutional ba na bumalik talaga tayo doon sa manual election kahit meron naman tayong batas talaga para sa automated election. Ayun, tinatawag nating automated election laws. Ano pong masasabi dito ng kataas-taasang hukuman, Attorney Camille? Hindi ko po masasagot po yan. Yung Korte Suprema po ang dapat magsabi kung constitutional po yan o hindi. So ayoko po silang pangunahan. Ito naman, bigyan ko ng pagkakataon na makapagtanong din po ang aking katandem dito, si Bombo Evelyn Rico. Bombo Ever, with your question to Attorney Camille. Okay. Attorney, hinggil naman po sa issue po ng charter change, sinasabi po na hindi kasing lakas doon sa Kamara ito pong suporta ng mga senador para sa economic charter change. Pwede po ba na indirekta na lang ng mga kongresista yung kanilang bersyon ng charter change sa Commission on Election, Attorney? Again po, yung Korte Suprema lamang ang magkaka-determine kung constitutional po ba ang hakbang na to o hindi. Tapos hindi natin pwedeng pangunahan ang mga kongs natin kung ano po ipa-file nila o hindi. So kailangan lang natin antayin. Alright. Okay po. How about naman po dito sa mga nakalinya po na kaso ngayon dyan sa Korte Suprema? Kamustahin na rin po namin yung dami po ngayon ng mga nadesisyonan na kaso sa nakalipas po nitong summer season. Well, marami pong natalakay na mga kaso during the Baguio summer session. Yung Supreme Court po, they deliberated on almost, aabot po ng 1,000 at mahigit na kaso. So, karamihan po dito ay ang tinatawag nating unsigned resolutions. So, iba po ito sa decision. Kasi ang decision po, pirmado ng mga mahistrado. Ang unsigned resolution naman ay hindi po. Kasi pag unsigned resolution ang ginamit ng Korte Suprema, importante lang po ang decision na ito. It's decided on the merits also, pero importante lang po ito sa parties involved. So wala po siyang natawag na doctrinal value or impact po sa social, political, or economic life ng mga taong bayan. So karamihan po ng mga decisions ngayong baging summer session ay puro mga unsigned resolutions. So, okay. Attorney, how about naman po dun sa mga backlogs na kaso? Nahabol na po ba yung target na volume na backlogs na maiproseso po ng korte? Yes po. Based on our 2023 Judiciary Annual Report, there's a total of around 14,000 pending cases pa po. Pero nabawasan na po yan. Pero wala lang po akong updated statistics right now. Ang dahilan po kung bakit po maraming pending cases, kasi po, number one, sa dami ng fina-file, marami talaga pong fina-file ang mga taong bayan sa Supreme Court. So this shows that there is trust and confidence po in the Supreme Court and in the judiciary. So parang last month lang po, mga 500 po ang cases na naraffle po sa mga justices.
Going back po sa akin, Attorney Camille, dahil bago yung talagang Public Information Office Chief at kayo naman bilang spokesperson, may mga paghihigpit ba? May mga babaguhin ba kayo doon sa kasalukuyang setup ng mga isinasagawa, mga press conference, interviews at iba pa, Attorney Camille? Sa resolution po ng Korte Suprema na ina-appoint kami ni Attorney Mike Navalio, dalawa na po ang opisina, hindi na po Public Information Office. So yung unang opisina ay ang Office of the Supreme Court Spokesperson, tapos ako po yung leader po nun as the Supreme Court Spokesperson. Tapos yung isang opisina ay ang Supreme Court Communications Office headed by Attorney Navalio. So, under the resolution, kami ni Mike, mag-uusap pa kami kung paano namin hahatiin ang mga trabaho namin. So, for now, ako po yung in charge ng mga press briefing, press conferences, press releases. Tapos si Mike naman, more on communication strategy siya, social media, etc. Pero habang wala po si Mike, ako po ang OIC ng opisina niya. Ayun. Okay. Finally, siguro, Attorney Camille, gusto po namin malaman kung sino nga ba si Attorney Camille at paano po kayo naging napunta dyan sa pagiging High Court spokesperson. I heard kayo ay insider din, ano? At dati na dyan sa Korte Suprema, pero ngayon po kayo na italaga bilang tagapagsalita. Way back nitong mga nakalipas na taon, puro kalalakihan po yung naging tagapagsalita ng High Court. At although si Attorney G ay naging deputy spokesperson, pero kayo full-fledged spokesperson. So, nasa inyo po ang pagkakataon, Attorney Camille, para po sa kabatiran ng ating mga taga-subaybay sa Bombo Radio Philippines. Apo. Salamat po. Ako po ay ang tinatawag nilang Certified Court Insider rin ho, katulad po ni Justice Marquez. I started in the Supreme Court right after I graduated from law school, and I've been here for almost 12 years na po. So, nagsimula po ako sa Public Information Office, tapos umalis po ako para to take the bar. Tapos bumalik po ako sa Office of the Court Administrator. So, yung Court Administrator dati, si Justice Jose Midas P. Marquez. So, mga 9 years po ako sa kanya, hanggat pong naging Associate Justice siya, tapos naging Chief of Staff po niya ako. Ayun. With that, thank you so much, Attorney Camille. At siguro, from time to time, kami makikipag-ugnayan sa inyo pong tanggapan kung may mga panibagong resolusyon at malalaking development dyan po sa Korte Suprema. Mga kabombo, mga Kastar Nation, nakausap po natin ang bagong talagang tagapagsalita ng kataas-taasang hukuman, si Attorney Camille Sue Mayting. At siya ay itinalaga kasabay po ng appointment din ng Public Information Office Chief na si Attorney Mike Navalio. At yan mga kabombo, yung mga latest development dyan sa Korte Suprema.